Hello mga ka-poet traveler! Ngayon, samahan niyo ako sa last day ko dito sa probinsya, ang day 9. Bale, isang linggo lang po mahilit ako nag-stay dito sa probinsya. Masasabi ko naman pong sulit at talaga naman pong naging masaya ko. Maaga nga pala kaming bumiyahe ni mama para mamili ng mga pasalubong na alam naming mas mura kaysa doon sa uuwian ko. Then, after all, nagpahatid naman na ako sa pinsan ko dahil marami yung mga gulay na pinauwi ng mga tita ko. Sa mga hindi po talaga nakakaalam, looban po talaga yung kinalalagakan po ng bahay namin mula po sa highway. So kaya po kinakailangan kaming ihatid o minsan po nag-aarkila kami ng mga tricycle na pwede pong maghatid sundo po sa amin sa looban. Pero ngayon po thankful ako kasi natid ako ng pinsan ko. Siyempre, mamimiss ko yung mga kulitan at yung A ni mama at ni daddy. Pa-AA lang yung mga yan pero nung nakaalis na ako, iyakan malala. Ganun pa man, worth it naman yung mga luha. Kasi alam ko naman na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananatili ka sa kabanata na masaya ka lang. Kailangan mo rin dumanas sa mga pagkakataon na humiwalay ulit sa kanila kahit na mahirap. Kailangan mong tanggapin at kailangan mo talagang magsakripisyo para matupad yung mga gusto mo at yung pangarap mo. Kasi sa totoong buhay naman talaga, hindi worth it kung hindi ka makakaranas ng pag-iyak, ng pagpapaalam, at ng minsan pagdurusa. Kaya hayaan mong lasapin mo lahat ng iyon dahil balang araw, lahat ng sakripisyo mo masusuklian. Dahil kahit na paulit-ulit at iiyak nating ipagdasal sa langit na manatili sa pagkakataong masaya ka lang, hindi niya iyon ibibigay kung alam niyang hindi tayo matututo. Hindi niya iyon ibibigay hanggat alam niyang hanggang dun lang tayo. Dahil ipaparanas niya lahat ng pagkakataon para malaman natin yung halaga natin sa mundo. Kaya nga habang bata pa tayo ay kailangan na nating matutunan kung paano tumayo sa sarili nating mga paa. Nang sa ganun, kapag dumating yung pagkakataon na wala na tayong kasama, ay masasabi natin sa sarili natin na kaya naman natin dahil una pa lamang ay hindi tayo nasanay at hindi natin sinanay yung sarili natin sa mga taong laging nariyan para gabayan tayo at iasa sa kanila lahat ng pangangailangan natin sa mundo. Pagkakaroon ng milya sa pagitan ng pamilya ang pinakamahirap na pangyayari sa buhay na kailangan nating tiisin. Dahil habang maaga, kailangan na nating matutunan imaneho yung sarili nating manibela. Nang sa ganun ay marating natin ng maayos kahit na mahirap yung lugar na nakalaan sa atin. Ayos lang naman minsan ang malayo sa pamilya. Lalo na kung alam mo at ramdam mo na matibay at malakas yung supporting system mo. Na kahit saan ka man makarating, nariyan pa rin sila. Na kahit maranasan mo na lahat ng klase ng pagdurusa sa kalsada, ay nariyan pa rin sila. Na kahit pagod na pagod ka, alam mong pagdating mo sa dulo, ay madadatnan mo sila. Nag-aabang, naghihintay sa'yo. Kaya ngayon, kailangan mo lang tuparin yung pangarap mo na kahit malayo sila, alam mong hindi ka nag-iisa. Huwag mong piliin yung mga daraanang puro lang saya. Hayaan mong dalhin ka ng iyong mga paa sa kung saan makaranas ka man ng samot-saring pagdurusa. Dahil para sabihin ko, hindi tayo ipapahamak o ililigaw ng ating tsuper sa buhay. Bagkus, ituturo niya tayo sa daan sa kung saan mas mapabilis nating makamit ang inaasam na tagumpay.